Good morning guys. So finally makakapag-vlog tayo ngayon. Ito yung project natin na pinagkakabalaan for how many days na. So let's see. Ayun no. Okay, makapag-video din tayo kahit short na video lang. Okay, so pero bago ang lahat, shoutout muna doon sa dalawang magkapatid, kay Robert at kay Amiel. So nagpunta sila dito last time. Sayang di tayo nakapag video noong time na yon kasi busy rin tayo. So yan, pansin nyo masikip pa kasi minove natin to kasi lilinisin natin yon. Okay, so maglilinis muna tayo, pero ang nangyari is eto. Tingnan nyo naman kung ano nangyari. Okay, so may ginagawa tayong project. Malaki-laki rin itong project na to. So ito yung gusto natin gawin, matagal na. Kasi alisin natin to. Alisin na natin to. Ito ipapalit natin dito. And then ano ba gagawin natin? Basta yun ang gagawin natin. So ano yan? So kahapon nilagyan ko muna ng screen yung top. Yan, magtataka kayo bakit? Kasi nga yung lalagay natin na roof ito, yung galing sa kaibigan natin kay Batang Tundolof. So nagwo-worry ako just in case masibak, baka magliparan yung ibon. So yan, yan ang project natin ngayon. Tsaka yan muna unahin natin, bubong, para kung umulan hindi tayo nagwo-worry. Okay, tsaka nilagyan din natin ng gulong yan. At saka ito, may ganito. So ito galing din sa kanya. Kailangan ko talagang gumawa kasi nga yung mga galing sa kanya nakatambak lang doon. So hindi na ako makapasok. Baka bahayan pa ng kung ano yan. So ayan. Kaya ginamit ko na yung materials. Okay, so ano na to, this is my third day na ginagawa. Little by little lang yung paggawa natin. Kahapon slow down tayo kasi mainit kahapon. Ngayon naman windy, masarap gumawa. Okay, so simulan ko na habang maaga pa. Okay, so abang-abang lang kayo sa gagawin natin. And then alam nyo na, sooner or later, baka mamaya medyo malaki na yung improvement. And then ito, expanded metal. And then as usual, nilagyan natin ng gulong so na mag-move yan. Ayan. May braces din para pag minumove natin, hindi gagalaw. So actually hindi naman siya gumagalaw. Kahit yan palang nakalagay, matibay na siya talaga. Tsaka alam niyo naman tayong gumawa, talagang matibay. So ang pinag-iisipan ko ngayon hanggang kagabi is kung lalagyan ko ba ng abang na, I mean, yung tipong pwedeng lagyan ng lagyan ko ba ng trapdoor to just in case maisip ko siyang i-convert as flyers loft, or i-enjoy muna natin flyers loft natin doon and then isarado ko na lang. So yan yung mga pinag-iisipan natin, pero for sure gagawin natin to para maalis na rin to. Alisin na rin natin yan. And hopefully ito kunin din ni Kuyang Paul. So ito pag inalis natin, na-fold naman yan. Kaya lang kung walang makakakuha, gigibain ko na rin yung base, pati yung bubong niya. Okay. So tapos ito, clear up na natin to kasi nawala yung tambayan natin. Ang ganda pa man din ng panahon. So yan ang gagawin natin. Makuha natin, ma-recover natin tong lugar natin na to. And then concentrate lang tayo dito sa dalawang kulungan. And then pati yung mga nokis natin ibebenta na natin ulit. At bumalik na naman yung presyo ng itlog pala. So baliktaya na lang kung sino man ang may gusto. Okay, PM lang. Okay, so yan. Ano pa ba sabihin ko sa inyo? Basta yan. So okay, magsimula muna tayo. Update ko kay mamaya. At least makita nyo kung ano itsura ngayon.
So, ayan. So, ito kung mapansin nyo to off kasi dapat ito dito. Pero, alam niyo naman sa kahoy, madali lang magremedyo. Okay? So, maliit na bagay yan. Pag ginawa ko niya, hindi nyo na mapapansin. Okay? So, hindi ko alam kung susulsihan ko pa yan o baka overkill na, baka ganyan na lang. So, we'll see. Okay? Papasukin ko muna siya, tatouch ko muna kung hindi sasabit yung ulo doon para mabigte. Hindi na lang. Okay? O, yan. Yan ang update natin today. Tsaka, yan. Sayang panahon, maandar ang oras, kaya mamadaliin na natin. Mamaya ako na lang tayo i-upload. Guys, so bago natin bubungan, yan ang itsura niya ngayon. Okay. Yan na. So makita niyo may screen. So ang gagawin ko kasi, itong gated na to, open to. Lalagyan lang natin ng design para yung hangin pumapasok, lumalabas. And then may option din tayo dito. And then doon. Okay, so pinag-iisipan natin kung lalagyan natin sila ng parang viewing area. Kaya lang, hindi ko alam, bahalaan si Batman. So far ganyan muna ang plano natin. So bubungan ko muna. And then okay na tayo. Ito na siguro yung pinakamahirap gawin, yung bubong. Tsaka tinipid lang natin tong kahoy. Gusto ko pa sana lagyan isa, dalawa, tatlo dito. So kaso overkill naman kasi plastic lang naman yung ilalagay natin. Yun. So kaya na to kung tsaka hindi naman tayo tutungtong dito. Kung tumungtong man tayo dito lang tayo tutungtong. Tsaka baka brace natin to sa gitna. Okay? So just in case kailangan natin tumungtong, makakatungtong pa rin tayo. Ayun, may nakalimutan tayo, isa na hindi natin na-screw. Okay, babalikan natin yan. Okay guys, so ito update natin sa ginagawa natin. Hindi pa rin tayo tapos. Kasi little by little lang, dami natin ginagawa. So, yan. So, kulang pa tayo ng ilang kahoy. And then ito na yung dito ko nilagay pinto, igigit na ako sana, kaso ayoko masayangin to, ikakat ko pa para lang igit na siya. So ganyan na lang, para tipid tayo sa kahoy din. Okay, so tapos doon makikita nyo may hingahan doon, pero parang masyado malaki hingahan. Tapos maglalagay din tayo ng ventilation dito, ventilation doon. So yun yung mga iniisip natin gawin. So, tingnan natin kung ano kalalabasan. Okay, so shoutout sa inyong lahat. Hindi tayo nakakapag vlog kasi nga busy tayo. Ayan, no. Ito, ayusin din natin to kasi hindi maganda yung forma. Okay, so kaya nakaganyan yan kasi iniisip ko kung lalagyan ko pa siya ng insert na insulation. So, hindi ko pa siya masara. Okay? So, hindi naman natin siya totally isasara kasi mawala yung purpose nun. So, kumbaga maglalagay lang tayo ng parang sanepa para controlled lang din yung hangin. Okay? So, yan. Yan yung kinalabasan. 4x8. Okay? Solo katawan. So gustong bumili dyan, 350 na lang. Nagastos ko dyan 600, hindi kasama yung frame, hindi kasama yung pinang welding ko, hindi kasama yung bakal. So hindi kasama yung extra poop tray, tsaka yung alulod, hindi kasama, tsaka yung ano. So panalo na kayo dito. Okay, so pwede itong baklasin. Actually kakatin lang natin yung viewing. So, and then karga sa sasakyan, and then tanggalin yung bubong, karga sa sasakyan. And then yung poop tray alisin, karga sa sasakyan. Kung mabigat pa rin, pwedeng tanggalin yung mga panel. Okay? So, kasi yan mga nakaipit lang yan. Okay, Doc. So, alam nyo na. So, kung gusto nyo lang naman. Kung hindi naman, okay lang. So, it's either baklasin ko yung viewing na yan, ilagay ko dito. Pero hindi na siguro kasi gusto ko talaga siya ma-eliminate.
Okay. So, ayan. So, ito na yung magiging ano natin, flyers loft. So, gagawin na lang nating hiwalayan. Total may hati na yun. Yun na lang gagawin nating hiwalayan. And then, tatry natin kung makakapasok yung ano natin, yung Taiwan cage sa loob. Okay? So, ganun plano natin. Kung hindi naman, baka dito natin ipasok for a while. Kasi gusto ko rin ma-eliminate to. Tapos ito, lalagyan na lang natin mga pagkain. Tapos ito, ilalagay natin doon. And then ito, eliminate natin to. So, walang nakadikit dito. Okay? Lahat nandito lang sa isang area. Okay, kung magiging pantay yung... Kung magkakaroon ng angulo na okay, pagdidikitin ko sila. Kung hindi naman, as is na lang na ganyan. Okay, makikita nyo rin to. Siguro in the next... Itong week na to, matatapos na to. So may pasok na naman tayo bukas. So little by little, unti-unti lang. So nagawa natin today. Ito lang. Tapos yung mga nandoon, nakahoy. Tapos ito, yung mga nakaporma na to. So as much as possible, tinatry natin tipirin yung kahoy. So kung ito makikita nyo, 3 dugtong yan, 2 dugtong. So bakit ko ginanyan? Kasi kung dito ko lang ipapako, kakaroon ng sobra dito na opening, makabahayan ng insekto dahil dark. So ngayon bago ko isa rin, lalagyan natin to ng mga repellent sa loob. Kamukha nung ginawa natin doon. So may repellent na yun sa loob. Ito lalagyan din natin. Tingnan natin kung maging effective yung iniisip natin. Kung hindi naman, talagang ganun, at least sinubukan natin. So ito yung loob, makikita nyo. Luwag. I think mas maluwag pa to dun sa isa. Yeah, mas maluwag pa to doon sa isa. At saka mas controlled yung ano, yung temperature dito. Kasi kung dito mapapansin nyo, nalalamigan din sila dito. So kinocoveran ko din sila. So during race time, inaano ko pa sila, kinikip ko pa. So dito, hindi na siguro natin kailangan i-keep. At saka dito, yung hen tsaka cock section natin, at least makakalipad-lipad sila. Mas makakain ng maayos. So para rin silang rumuronda, lumalaki pa rin ang katawan nila. Okay? Kasi nga, yung vertical na paglipad nila. So yan, ang plano natin. And then baka alisin ko muna yung mga perch na nandyan, ilipat natin dito. We'll see. Kasi otherwise, gagawa na naman tayo ng bagong perch. Sayang naman yun, di ba? So, tingnan natin. But for now, yan muna. Okay. So, ito yung dati niyang poop tray. Ginawa nating yan, pang cover. Tapos, ito din. Kanya din, kay Kuya She din to. So, nilagyan natin to ng pandikit. Hindi ko alam kung i-reinforce pa natin to. So, and then pipinturahan natin yung pagkayari. Okay? So, kung ano lang pintura na nandyan, yun lang gagamitin natin. Okay? So, parang kasing taas din halos noon. Pero yung angulo nito hindi masyado matalim. Okay? So, kumpara doon. Kasi hindi na tayo masyado nagbawas doon. So, meron pa akong lalagyan ng, gusto kong lagyan to ng support ito sa dalawang gilid, magkabilang gilid, and then sa gitna. So, just in case dumating yung time na kailangan natin palitan yung bubong, kahit umakay tayo sa taas, okay lang. Okay. Masyado na itong mahaba. Shoutout kay Amiel and kay Robert Reyes Jr. ng Sacramento. Tsaka kay Batang Tondo. So, yung mga iniwan niya dito kasi nasa Idaho na siya. So, yan. At least hindi na sayang. Okay. So, madilim na. Saka may karate pa. Okay. Servisyon na natin mga bata. See you again next time.